Magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito tayo ngayon po ay magpapandaw ng ating pamante. Nandito muli tayo sa lawa. Ayan, yung madalas natin na pinangingisdaan noon o naglalatagan ng pamante. Kahapon po ay nag-iwan tayo dito ng pamante para mabalikan natin ngayong umaga. At ang oras natin ngayon ay mag-aalas 7 na po ng umaga. Ayan, sumigat na rin yung araw. Ayan, medyo tirik na. Maaga tayo ngayon nagpandaw para hindi masyadong mainit, para hindi masyadong masakit sa balat. Ganda ng panahon ngayon. Tapos hindi rin siya masyadong mahangin. So magpandaw po tayo ngayon ng ating pamante o lambat. Muli samahan niyo po ako ngayon sa ating fishing adventure. Mag-isa po ulit natin ngayon. Tapos yung ating pang video ilagay na lang po natin dito sa ating dibdib. I-voice over na lang natin para makita natin ng malapitan yung ating mga pwedeng mahuli o nahuli na isda. Yan. So let's go. Sarap ng tubig. Ngayon po ay medyo high tide pa, kaya medyo malalim pa ngayon ang tubig. Pero ipagilid po natin yung ating lambat. Ganda ng panahon, no? Malinaw po ang tubig. Yan, let's go. Lamig. Maaga po kasi tayo ngayon. Ayan, gandib-dib na po yung tubig. Siguro pagilid natin tong ating lambat para mapandaw natin na maayos. Hindi natin pwedeng pandawin dito, masyadong mataas ang tubig. Dito natin umpisahan sa dulo. Ayan, mahaba po ito. Itong nilatag pala natin ay triple net para makahuli siya ng maraming isda o kung ano mang isda na pwede natin mahuli. Atakin natin dito sa gilid. Bo, kahit alas 7 na ay masakit na sa balat yung init Masakit sa mukha Dahil pala nagtabong tayo, nakalimutan natin. Dito natin hatakin sa pinakamababaw para mabilis tayo magpandaw mamaya. So sa dibdib na lang po natin lagay yung pang video natin para mabilis natin tong mapandaw. Let's go. Sana po natin. Yan. Wala man dito sa ilalim. Against the light pala tayo dito. Pag dyan yung pang video natin nakaharap, so dito na lang. Harap natin dito. May mga lumot din, no? May mga sumabit na lumot-lumot. Wala mang nahuli. Ayun, meron. Ano kaya ito? Ayun, tilapia. Ang laki tilapiang dagat po yan, Ang laking tilapiang dagat. One down. Oops, nagwawala ang tilapiang dagat. Yan, Iyon, nagdala na tayo ng guantes para hindi tayo mahirapan maghawak. Para lusot lang ng lusot. Ito po ay tubig tabang at alat pala. Nakalimutan natin sabihin. Pero more on alat po siya. Yun, nagwala na. Yun, so hatak pa tayo. Baka meron pa dito. Mahaba po yan hanggang doon sa dulo. So dito natin itapat yung pang video natin para hindi against the light. Ayan, ganyan natin. Ito meron pa. Malaki ulit. Oops. Tilapiang dagat ulit. Oops.
Oops, hindi ka na makakawala. Huli ka na. Ito po ay lusot sa lambat natin kasi malaki po yung size ng lambat natin. Tapos diretso lang po dito sa ating lagayan, diba? Unahin natin ulo. Muli maraming salamat sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel, sa palaging panonood ng ating vlog. Kahit anong vlog natin ay pinapanood nyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. Angat lang ng angat ng lambat habang pinapagilid natin. Dami rin tahong sa ilalim ng buhangin na to. Angat-angat lang. Baka ibang maangat natin. Yan. Hindi na tayo zero, meron na tayong dalawa. Nakakamiss din tong lugar na to. Matagal-tagal din natin tong hindi nalambatan. Dati nakahuli pa tayo dito ng mga samaral, ganyan. Ito po yung vlog na yan, oh. Yan. Yung vlog na yan, yung lambat natin dito. Sobrang dami. Dito sari-sari talaga ang mahuhuli. At sa mga nagtatanong pala at nagtataka din kasi hindi na tayo nakakapag-ilog. Yung spot natin dati na palaging pinupuntahan, kasama ko pa dati si Papa Ryan. Shoutout kay Papa Ryan kasi nag for good na siya sa Pilipinas. Shoutout Paps. Yan. Kung gusto nyo mapanood yung channel ni Papa Ryan, pwede nyo pong bisitahin. Yan. Papa Ryan, yan po ang pangalan ng kanyang channel. Yan yung unang lalabas, siya na po yun. Yung mga nakakasama natin dito sa Taiwan, sa ating ginagawang fishing adventure. Tapos si Jollibee TV, yun, shout out din kay paring Jollibee TV. Yung mga nakakasama natin dun sa ilog dati. Pero ngayon medyo hindi na tayo nakakapunta sa ilog. Nag-focus po tayo dito sa dagat dahil nga mas malapit yung spot na ito kumpara dun sa ilog. Dahil yung trabaho rin natin ay medyo busy rin yung schedule. Kumbaga meron tayong overtime. Naka 12 hours tayo sa isang araw o minsan 13 hours pa. Hanggang Saturday po yan. O minsan Sunday nakakapasok din po kami ng half day ganyan. Or half day ng Saturday, half day ng Sunday, ganun po. Yan. Depende sa schedule. Kaya medyo hindi na tayo masyadong nakakapunta sa ilog. Kaya dito tayo nagpo-focus sa mas malapit. Dahil dito syempre yung oras natin mas maikli yung biyahe natin. Dito po ay 10 minutes lang. Nandito na tayo sa spot na to. Dun sa ilog inaabot tayo ng 1 oras. Yan, yung ating average na biyahe. Papunta lang yon. Pag pabalik pa, di 2 hours na, diba? Kaya dito tayo nagko-content. Yan, kaya sa mga nagtataka, yun po ang isang dahilan. Kaya hindi na tayo nakapunta sa ilog. Uy, ano to? Black tilapia. Uy, lakas. Hinahatak niya, oh. Hawakan natin ulo. Oh, ang lakas eh. Oops. Nagwawala. Hawakan ko lang yung katawan para matanggal natin yung ano. Ang lakas eh, oh. Yung ulo. Yun. Lakas pa. Lagyan natin dito sa ating lagayan. Oops, gusto pang manampal. Oh. Gusto manampal, ha. Yun. Aba, puro tilapia ang huli natin, ha. Malalaki pa. Kakakwento natin eh, meron na pala tayo nahuhuli. Ang lakas ng hatak nila eh.
Mga medyo malalaking tilapia po ito. Kasi itong lambat natin ay halos ano rin po ito, 4 yata yung size nito. Kasya pong 4 na daliri ko yun. Yung pahaba, kasya. Medyo maluwag pa. Kaya malalaki po siya. Lagpas ng 4 fingers. Dito naman iba ang tilapia dito kumpara sa ilog. Kasi dito hindi siya yung sobrang nalaki. Hindi kaya dun sa ilog na dambuhala, pwede siyang maging plapla. Minsan nga may naabot pa ng 2 kilo o mahigit pa. Dito wala po. Uy, ano to? Ano to? Ah, karpa. Oops, dandahan natin, makakalusot na oh. Oops, yun. Masarap po ito. Oops, hawakan natin sa katawan. Yun. Oh, karpa oh. Thank you Lord, karpa. Ibang karpa talaga dito oh. Lagyan natin. Oops. Diyan tayo sa lagayan. Nagwawala yung karpa. Oh, pinalupa-lupot niya oh. Ang lakas talaga nung karpa. Nakakalahati na po tayo. Ayun yung signal natin oh. Yung styro. I-voice over na lang natin itong ating vlog pag nasa dibdib, para hindi rin po kayo mainip. Kumbaga para lang tayo nagkukwento sa inyo. Nagmamarites ba? Oh, ito may tilapia ulit oh. Uy, may malakas sa ila. Ay, 2. Ay, 3. Ayun pa oh. Oh. Magkakadikit sila. Ang galing. Yun. Tanggalin natin tong isa. Unang tanggal. Parang may nangihila sa ilalim. Hinahatak ng isang tilapia na malakas. Ang lalaki ng tilapia dito ah. Yun oh. Ganyan natin sa ating lagayan. Wala pa. Ito pa, 2 pa. Oh. Oops oh. Gusto pang kumawa oh. Gusto pang kumawala. Gusto mong tumakas itong isa. Ayan. Pero doon sa ilog, isang hagis lang, talagang sobrang dami. Pero dito medyo hindi ganong karami dito ang tilapia kasi nga po tubig, alat at tabang. Ayan. Safety na natin yan. Meron pa dito isa. Ayun, pinalupa-lupot nila. Oh, nagwawala. Ito mas malaki to ah. Tilapia naman tayo ngayon. Na-miss natin yung tilapia. O kahit ano pwede mahuli basta meron. Yan. Nagguantis na tayo para hindi natin mabitawan o hindi madulas. Yun. Inuuna natin yung ulo sa paglalagay para hindi makawala. Ayusin lang natin yung kanilang mga pinulupot. Yan. Hanggang ganun lang po yung size ng tilapia dito.
Ganun lang po kalaki siya. Lagpas po ng ano, 4 na daliri. Siguro 4 and a half. Lusot na siya. Itong lambat kasi natin ay 4 and a half yung size nya, oh. Ayan, oh. Tama ba? O kasya ang 5, hindi, 4 and a half lang. Fingers. Malaki pa yung daliri ko nyan. Oh, ito may nag-vibrate ulit. May nagba-vibrate ulit, nanginginig. Against the light ulit, dito tayo attack. Ayun, oh, malaki ulit tilapia. Oh, black tilapia, oh. Oh, lakas, oh. Yan yung uso ng tilapia, oh. Yan pong klase ng tilapia dito, oh. Black yung ulo nya, itim na itim. Naka natin yung ulo. Ngayon saka natin lagay dito. Baka dito meron pa. Meron pa ba? Wala na. Wala na, nagkamali. Angat lang ng angat. Medyo mahaba-haba pa po. Siguro meron pa tayong 30 meters. Walang ibang huli, puro tilapia siya. Pero at least hindi tayo zero. Meron pa rin. Maraming tilapia. Ayan, oh. Wala nang nagalaw dito. Wala na nga. Against the light na. Dahil yung araw nandun, oh. Doon pala, dito tayo nag-umpisa sa taas. Uy, ito to, meron na malakas doon sa dulo. So, tingnan muna natin dito kasi may malakas sa dulo. May nag-ano doon, ayun o, yun o. Bubulwak. Hindi natin alam kung tilapia o banak. Wala dito. Ang ganda ng paligid natin dito. Tapos sa taas natin ay windmill, ayan o. Mamaya daan tayo kay Brian. Magbigay din tayo ng tilapia. Yung isang tilapia lang na nahuli natin ay pang ilang ulaman na. Pwedeng dalawa. Ito, tilapia ulit. Oh. Umihi pa. Kailangan talaga sa ulo lagi ang hawak. Uy, oo. Oh, di ba? Lakas. Nakakabitaw pa. Biglang pumalag. Secure na natin 'yan. Hindi na 'yan makakawala. Diyan ka magwala sa loob. Oh, ito, nakakarami na po tayo. Meron na tayong ilang kilong tilapia. Pang-stock natin. Ito pa. Meron pa palang isa dito. Ayun, oh. Another tilapia. Yun, oh, mahina na. May mga nahuli din na basura. Yun, nandito na po tayo sa dulo. Tingnan natin dulo kung meron pang laman. Wala na. Yun, wala na po. So mga tilapia po yung ating nahuli ngayon. Wala pong ibang isda. At least meron. Hindi tayo na zero. So iligpit ko lang po itong lambat natin. Baka sa susunod na lang po ulit natin ilatag. So iligpit ko lang po muna ito. Ayan, wala na po siyang huli.
Biyaya, may mga nahuli po tayong tilapia ngayon. Hindi tayo zero. Ayan. Ligpit natin to. Let's go. Ligpit lang natin para mabilis. Hindi na tayo babalik pa dito. Sa dorm na lang po natin ito ayusin. Ngayon po ay nandito na tayo sa taas. Thank you Lord sa mabiyayang araw. Nandito na rin yung ating lambat. Ayan, naiakyat na natin. Tapos yung ating mga nahuli, yan, nilipat natin dito sa isa nating lagayan. Ayan, para may lagay natin yung ating lambat. Ayan, marami rin po ito. Ayan, may karpa pa. Tilapia po at saka karpa. Siguro nahuli natin mga nasa 3 kilo. Ayan, sulit na po. Ito yung nag-iisang karpa. Sarap po ito. Ayan, meron na tayong pang ulam-ulam. Hindi na natin ibubuhos. Thank you Lord sa mabiyayang araw. Ngayon po ay nasa dorm na tayo. Tapos kanina pala ay kumuha tayo ng malunggay. Yan, ihalo natin sa ating lulutuin ngayon. Magdidinengding po tayo o sinabawang gulay. Yan, ihalo natin yung ating nahuli. Tapos nakapagsalang na rin pala tayo ng ating kawali na mayroong mantika. Isalang na po natin yung ating tilapia. Iprito muna natin bago natin ihalo sa ating sinabawang gulay. Yan, lutuin lang muna natin yan. Prito muna natin. Tapos nandito tayo ngayon sa labas. And now, tirig na po ang araw. Pagkatapos natin kaninang maglambat, umuwi rin po agad tayo para makaluto agad tayo kasi mamaya po ay meron pa tayong mga kailangan gawin dito sa dorm. Yan. Tapos nandito tayo ngayon sa bakuran. Ayan. Meron pa tayong mga natirang papaya. Ayan. Yung iba napitas na natin. Kuha tayo na pwede nating ihalo sa ating dinengding. Dahil meron tayong natira doon sa rep na mga gulay, kuha pa tayo dito ng iba. Tingnan natin kung meron pa tayo makukuha. Dito naman po ay libre kumuha. Yung sitaw po, ayan po. Tapos kuha tayo ng sitaw dahil kukunti na lang po ito. Sila boss po ay namitas na rin kahapon. At saka ito po ay papatay na rin, dahil nga sa lakas ng hangin. Kuha tayo ng ibang sitaw, ihalo natin sa ating dinengding. Manimot tayo. Ayun, namamatay na siya. Kaya pitasin na po natin yung mga pwede pa. Tingin pa tayo dito ng sitaw. Ihalo natin dun sa ating dinengding kasi meron po tayong kalabasa doon. Kaya sitaw na lang po. Ito, papatay na rin yung sitaw. Nag-brown na po yung kanyang dahon. Kunin natin yung iba. Ayan, matigas na yung iba eh. Kuha tayo ng mga pwede. Yan ito pwede na to. Ihalo natin sa ating dinengding para marami tayong gulay. Yan nakatago yung iba. Dito sa kabila meron pa mga ano naman na to medyo ano na siya, magulang na. Wala na dito. Kuha tayo. Panghalo natin sa pangulam. Tumigas na siya.
Yung iba po hindi na nakukuha na, no? Naano na lang siya, natigas na siya ng kusa. Yan, dito tayo sa sulok. Meron pa dito. Ayan po, okay na po yung ating nakuha. Meron pa naman tayo dong gulay. Meron tayong kalabasa doon. Tapos kumuha tayo ng malunggay. Sabawan natin. Meron pa tayong mga kamote dyan, oh. Susunod na lang po natin iluto yan sa mga susunod na araw. Tapos bayabas. Kuha tayo. Kuha tayo ng ating mga ngata. Ayun, oh. Ba, hinog na yung iba. Kain muna tayong bayabas, oh. Ito pa. Yun. Let's go. Luto na po tayo. Sarap ng bayabas. Ngayon po, iluto na yung ating tilapia. Hanguin na po natin ito. Ito po ang ating ihalo sa ating dinengdeng. Yan. Golden brown na po siya. Masarap talaga pagka yung ganitong isda ang ihalo natin sa ating dinengdeng, yan, oh, para mas malasa. Pwede rin po inihaw kung dinengdeng lang naman ang ating lulutuin. Depende naman po sa atin. Tapos nakapagsalang na po tayo ng ating kasirola na may tubig. Maglagay po tayo ng luya. So luya lang po ang ilalagay natin. Wala natin ibang ilalagay na sibuyas or bawang. Luya lang po. Tapos bagong isda, maglagay na rin tayo. Yan. Yan na rin po yung magpapaalat sa ating dinengdeng. Pakuluan lang po muna natin yan. Simpleng gulay lang po ang luluto natin ngayon na may isda. Yun, kuluan na po. Ilagay na po natin ang ating mga gulay. Ilagay na natin ang ating kalabasa. May baba na rin po natin ang ating sitaw. Marami-rami rin pala yung ating sitaw. Mabawang gulay. Ano? Maglagay din po tayo ng dried shrimp. Madalas natin linalagay ito sa gulay. Panghalo-halo. Ayan. Yun, kuluan na po ulit. Lagyan natin yung ating isda. Isang kuluan lang yan. Saglit lang natin pinakuluan para hindi ma-overcook yung ating gulay. Ayan. Ayos. Lagay na rin po natin yung ating malunggay. Toppings natin yan, no? Kinuha rin natin kanina sa labas. Dumaan tayo sa kuha ng kanina. Yun, no? Sarap ng ating ulam na naman ngayon. Mabiyayang araw. Luto na po ang ating ulam. Kain na po tayo. Ngayon po ay kain na tayo. Nakaluto na po tayo. Ito na po yung ating dinengdeng na gulay. Bago tayo mag-umpisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa aking nahuli na isda. Maraming salamat po sa biyaya sa aking harapan. Basta niyo po ito na may magbigay sa aking physical na pangatawan ng kalakasan. Ganun po sa aking mga viewers at sa aking pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Tara po, kain tayo. Saluhan niyo po ako ngayon sa ating pagkain. Wow, sarap. Sinabawang gulay. Masarap din to pagka may saluyot or yung talbos ng kalabasa. Yan. Bulaklak ng kalabasa. Depende po sa atin kung anong gusto nating luto. Basta tayo, ang tawag natin dyan sa ganyan, hindi man yung authentic pero dinengdeng. Kain po tayo. Ayos. Ayos ang pinakasabaw niya. Malasang malasa. Gulay muna tayo ngayon at isda.
The best. Tapos yung ating tilapia. Sarap nito. Sariwa pa yan. Sarap. Nagutom. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin sa ating paglalambat. Thank you po sa inyong lahat. Yun na lang po ang ginagawa natin pagka dyan itong day off natin, maglambat po. Kasi mamayang hapon ay meron pa ulit tayong overtime dahil ngayon po ay araw po ng Sabado. Kailangan natin mag-overtime. Ito palang dinding, maraming klase ng gulay pwede nating ihalo. Meron din na papaya, ganyan. Siguro sa Katagalugan ay parang ito yung nalalapit sa bulang lang, mga sinabawang gulay ganito. Doon naman sa Batangas, balik sa experience natin, hindi po sila mahilig maglagay ng bagoong isda. Yan. Ang bulang lang po doon ay plain lang, wala siyang bagoong isda. Tapos gulay-gulay lang, asin, ganyan. Sa atin naman mga Ilocano, sa mga Bisaya, mahilig yata ang maghalo ng ganito sa ulam, sa gulay, yung bagoong. So tapos mahilig dyan sa gulay, dinengdeng. Kain tayo. Sarap ng gulay. Mapaparami talaga tayo ng kain nito. Mukhang mapapa-extra ulam pa tayo at rice. Tanghali naman po ngayon.